Pagkapamili ng mga bigas, diretso naman sa pamimili ng mga groceries at iniready na para i-repack. At ito na po ang lahat ng mga resibo ng ating mga napamilihan. Karapatan nyo pong malaman ang bagay na yan dahil marami ang tumutuwang at sumusuporta sa ministring ito. At ang mga ipamimigay ng mga Biblia ay nakaredy na rin at tayo ngayon ay tutungo sa Tanay Rizal. At ito po ang eksaktong address ng gawain sa Tanay Rizal at pangungunahan tayo ni Pastor Paul. Sa biyaya ng Panginoon ay marami pong bisita ang dumalo. Mga minamahal sa ating pong binasa, pastor niyo po ito mga minamahal, pagtugma-tugmain po natin. Ang sabi po ng unang talatang ating pong binasa, alalahanin ninyo ang inyong manlilikha sa panahon ng inyong kabataan. Baka marami sabihin ng matatanda, pastor, kabataan lang pala yan eh. Labas ako'y matatanda dyan. Alam niyo po mga minamahal, yung pong salitang alalahanin, hindi lamang po iyon nakabase lamang po sa edad. Hello po. Maganda po na ating pong maunawaan mga minamahal ngayon pong oras sa ito. Kayo man po ay kabataan, kayo man po ay nakakatanda o nasa tamang edad, mga minamahal. Lahat po tayo ay dapat merong kinikilalang nakatataas higit po sa atin. Pastor, ako po yung magulang, ako nakakataas sa aming pamilya. Salamat po sa Panginoon. Pastor, ako po yung nakatataas sa aming pong opisina. Sapat ako po yung may magandang tungkulin sa aming kumpanya. Salamat po sa Panginoon. Pero yung minamahal, ano man po ang kalagayan ng buhay, kayo man po'y padre de pamilya, kayo man po ang ina ng tahanan, kayo man po'y isang kabataang mayroong magandang kalagayan sa lipunan, mga minamahal, tandaan niyo po ito, wala pong mataas, wala pong magaling, wala pong makapangyarihan sa harapan ng Panginoon. Kaya po mahalaga, mga minamahal, ngayon pong oras sa ito, na alalahanin na po natin po ang ating pong Panginoon habang buhay pa tayo. Alam niyo po mga minamahal, maraming mga tao po dito po sa lugar po ng Tanay, sa Pilian, sa Baras, at sa ibang bahagi ng Rizal mga minamahal, na may mga tao po na nag-iisip sa Panginoon sa huling bahagi nila ng buhay nila. Saka ko naiisipin ng Diyos pag matanda na ako. Saka ko naiisipin ng Diyos pag hindi na ako busy. Saka ko naiisipin ng Diyos pag may karamdaman na ako. Alam niyo po mga minamahal, karatuhanan po, ito po, honest to goodness po, mga minamahal. Bakit po, Pastor? Sapagkat kami po nagtuturo, hindi po namin po para po kilitiin ang inyo po mga tainga. Kayo po nagtuturo po sa sinasang-ayon ng sinasabi ng salita po ng Diyos. Marami pong mga tao tumatawag na lang sa Panginoon pa may problema na. Tama ba ako? Pag wala na tayong pangbigas, saka tayo tatawag sa Panginoon. Pag wala na tayong pangbayad sa utang, saka tayo tatawag sa Panginoon. Pag meron na tayong karamdaman, saka tayo tatawag sa Panginoon. Pag meron na po tayong sakuna, saka lang natin naaalala ang Panginoon. Pero pag maganda ang buhay, nakakalimutan natin ang Diyos. Totoo po ba? Alam niyo po mga minamahal, ito po yung maganda na ating po matutunan ngayong oras sa ito. Na ano man po ang pinating maabot sa buhay o naman po ang kalagayan po natin sa buhay, mahal kong kaibigan, dapat kilalanin at alalahanin na po natin ang ating pong manlilikha. Bakit po, Pastor? Sapagkat siya po ang totoo at tunay na nagmamay-ari ng ating pong buhay. Pastor, ako naman po ang nagpapagali. Ako naman po ang nagtatrabaho. Ako naman po ang nahihirapan. Ako po ang nagpapawis. Ako po ang napupuyat, Pastor. Mga minamahal, tandaan niyo po ito. Bagamat tayo man po ang tumatrabaho, pero sa Diyos pa rin ang ating lakas. Bagamat tayo man po ang nag-aaral, pero sa Diyos pa rin galing ang katalinuhan. Bagamat tayo man po may meron po mga ari-aran, tandaan niyo po mga minamahal, ng lahat ng ating resources, Diyos pa rin ang nagbigay. Kaya po walang pwedeng ipagmalaki ang tao sa harapan ng Diyos. Bakit po, Pastor? Sapagkat ang sabi ng Bible, siya po ang ating dakilang lumikha. Siya po ang ating pong Panginoon. Now, Pastor, ano naman ang koneksyon niyan sa buhay ko? Nag-i-enjoy ako sa buhay kong ito. Okay naman ako. Anong koneksyon po ng Panginoon sa buhay ko? Uulitin ko po, siya po ang totoong may-ari ng buhay natin. Ang sabi po ng ating pong binasa sa ikalawang bahagi, doon po sa Aklat ng Santiago 4:14, ang buhay daw po ay tulad ng isang singaw. Kaya po magandang ating pong pag-usapan mga minamahal, unang-una po, ang kaiklian ng ating buhay at ng ating pong kalakasan. Pag ating pong babasahin mga minamahal, sinabi po ng Aklat ng Awit, Kapitulo 9 na po, aking pong babasahin po sa inyo mga minamahal. Pakinggan niyo na naman po ito. Ano po ngayon pong oras sa ito? Psalm 90 verse 9 to 10.
Psalm 90, verse 9 to 10. Sa mga may Bible po, pwede niyo pong ipabasa sa kanila. Pero ako naman po ang babasa, ng malakas para ating pong mapakinggan lahat. Ang sinabi po ng salita ng Diyos. Psalm 90, verse 9 to 10. For all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. Sabi daw po ng Bible, ang ating daw pong mga araw ay tulad ng isang kwentong natatapos. Ibig sabihin, minamahal sa lahat ng aspeto ng buhay, kung may starting, may ending. Kung may simula, may katapusan. Okay? Kahit ka po minamahal sa mga palabas, hindi po ba? Lagi merong ending yung bawat mga telenovela. Isang telenovela lang alam ko, matagal bago nag-ending, yung Cardo Dalisay. Matagal talaga yun. Okay? Pero alam niyo po, minamahal, lahat ng bagay na meron pong simula, ay meron pong dulo. Ganon din po, minamahal, maging ang ating pong buhay. Pastor, malakas po ako. Sino makapagsasabing malakas pa rin tayo bukas? Pastor, ako naman po, meron pong negosyo. Pwede ko po itong kapitan ng aking pangangailangan. Sino makapagsasabing bukas yung negosyo natin? Okay pa. Ibig sabihin po, minamahal, hindi pa pwedeng dumepende ang tao sa lakas, edad, kabataan, kagandahan ng buhay, pera, sa mga bagay na kung saan inaasahan niya para bukas. Bakit po, Pastor? Sapagat yung edad, tumilipas po yan. Yung kabataan, hindi habang buhay. Pwede ngayon. Pastor, kabataan pa ako. Ako nga, minamahal. Dati ang akala ko noon, 18 na ako. Pero ngayon, edad na ako, 34 na ako ngayon. Ibig sabihin, minamahal, depende po anytime, anumang oras, yung ating mga bagay na inaasahan, lahat po yan mawala. Bakit? Kasi nga po, ang buhay sa mundo ito ay maikli lamang. Tulad po ng sinabi ng awit, baklat ng awit, na ang ating daw pong buhay ay katulad ng isang kwento na natatapos. The days of our years are 10 years. So ano po yung 10 years? Sa mathematic equation, ang katumbas po niyan 70. Ibig sabihin po, ang buhay ideal ng tao sa mundo ay ilang taon po? 70. Okay? Sino po dito ang mga nasa edad 70? Taas kamay po, yung mga nasa 70. Pataas. Hindi po 17, ha? Okay, 70 po. Okay? 70 pataas. Sino po? Taas po ang kamay. Sino po? Yung mahiya. Si nanay, sabi na, ako 18 pa lang ako, ha? 18 pa lang. 17 po. 70 pataas. 70 pataas. Ayan. Nanay, ilan taon na po sa nanay niya? 77. Nanay Patri, ilan taon na po? 75. Nanay, ilan taon na po? 78. Purihin po ang Panginoon sa mga edad pong yan. Sabi ko, sana all maabutan pa yan. Pero alam niyo po, mga minamang karatuhan na po, ito lalo sa mga kabataan, mga nakababata, wala tayong kasiguruhan kung yan maabutan pa natin. Bakit, Pastor? Kayo ko namang abutan yan. Hindi po ito minamahal. Tayo po ay nasa lugar malapit sa Metro Manila. Tama po ba? Lahat ng polusyon sa Metro Manila pupunta pa rin sa atin. Pangalawa po, katuhanan po ng buhay, mga minamahal. Marami tayong kinakain. Hello po. Bato-bato sa langit at tamaan mag-change. Okay? Marami tayong kinakain na sa halip pampabata, pampaikli ng buhay. Totoo po ba? Marami po sa atin dito minamahal na kung saan stress. Alam niyo po ba, ang stress, isa rin po yan dahil kung bakit maraming mga tao mas umiikli ang buhay. Ibig sabihin po, minamahal ngayong oras sa ito, maraming paraan para ang buhay ng tao mas paikli pa kasi sila sabi ng Bible. Tapatan tayo, minamahal. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, pasalamat ka sa Panginoon kung umabot ka ng 50. Bakit po? Kasi hindi lahat ang umaabot doon eh. Pero napapanood ko yung balita na mamatay 18, 19, 20, 24. Bakit po, Pastor? Sapagkat ang buhay po dito, minamahal sa mundo, hindi po yan habang buhay. Kaya po, totoo yung sinasabi ng mga kabataan, lalo pala sasaktan sila, wala ang forever. Totoo po yun. Dito sa lupa, wala talagang forever. Okay? Bakit po? Kasi nga, maikli ang buhay po natin dito. Ang idea na edad na sinasabi ng Bible, 70. Kung malakas ka pa, tulad yung Nanay Glo, 2 taon na lang, aabot sa 80. Pero sabi niya, sa panahong yun, sabi niya, andoon yung pagpapagal, andoon yung kahirapan, andoon yung sakripisyo sa napakaraming mga bagay. Ibig sabihin po, mga minamahal, hindi habang buhay, buhay tayo. Pwede pong mamaya, yung mga nananakot, pero karatuhanan, pwede mamaya, pag labas mo dyan, makagat ka ng langgam, patay ka. Pastor, langgam mo lang naman eh.
Eh, ang problema, nung kailangan ka na langgam, nagkamot ka, tumama ka sa poste, patay kang bata ka. Ibig sabihin po, ano mo, oras pa minamahal, hindi pwedeng ipagmalaki ng tao. Pastor, mahaba buhay ko, kaya ko maabot ng 100. Wala pwede makapagmalaki sa Panginoon. Uulitin ko po, maging ang buhay natin galing sa Kanya. Ibig sabihin po, mga minamahal, ngayong pong oras sa ito, magandang ating pong unang pagbulay-bulayan. Ang buhay ko, Pastor, maikli, hindi habang buhay malakas, hindi habang buhay masigla. Ano po dapat kong gawin? Dapat gayon pala, magkaroon tayo ng realization sa ating mga sarili. Na hindi habang buhay tayo dito sa mundo. Unang-una, ang kaiklian ng ating buhay at ng kalakasan. Pangalawa, ang kasiguruhan ng kamatayan. Story na kaya ayoko pag-usapan eh. Kamatayan, takot ako mamatay eh. Mga minamahal, tanggapin po natin ang katotohanan. Sa ayaw sa gusto mo, may St. Peter ka man plan or wala pa, lahat po tayo darating doon. Nakita niyo po yung video kanina? Sa tingin niyo, yung nandoon yung naglalakad ng mula ng bata nung siya'y tumanda, gusto ba niya mamatay? Hindi eh. Pero lahat po tayo talaga darating po doon. Lahat po tayo talaga aabot doon. Kaya nga lang, wala tayong kasiguruhan kung kailan. Wala tayong kasiguruhan kung anong buwan, anong petsa, anong taon, at anong klaseng kamatayan. Pero isa lang po ang tiyak, lahat tayo darating sa atin ng kamatayan. Paso, kaya nga ako nag-healthy living. Alam mo, minamahal kahit pag-healthy living tayo. Hindi ko discourage siya. Kung mag-healthy living kayo, sige gawin nyo. Walang problema. Maganda po yan. Pero hindi kasiguruhan na dahil healthy living ka, mahaba buhay mo. Okay? Wala rin kasiguruhan na dahil, Pastor, wala palang kasiguruhan yung healthy living. Kaya naman na kahit ano. Mas delikado ka. Hello po. Ang gusto ko lang ipunto, mga minamahal, magsiguro ka man sa kalusugan mo, mag-ingat ka man. Mamihira, para tulad ka nung kakilala ko. Iniwasan lahat kasi sabi niya, nakalagay sa horoscope, iwasan mo ang lahat na makakamatay sa'yo. Bato at saka apoy. Kaya lahat iniwasan eh. Pati yung apoy doon sa may gas stove, iniiwasan eh. Kasi akala niya, pag napunta siya doon, mamamatay siya. Maminamal, tandaan niyo po ito. Wala pong pwedeng makapagsabi na hanggang kailan ang buhay natin. Bakit? Kasi ang kamatayan, katulad po yan ng bisita na hindi mo inaasahan darating na lang. Hello po? Ibig sabihin ng maminamal, pwedeng bukas, pwedeng mamaya, pwedeng ngayon, mamatay na tayo. Tandaan po natin, tanggapin natin mga kapatid. Tanggapin natin po yung katotohanan, lahat tayo darating sa kamatayan. Pastor, totoo naman pala tayo sa kamatayan. Ano po gusto mo ipunto? Kaya nga po, kailangan ma-realize mo una, maikli ang buhay. Nakita mo, ang kamatayan tiyak darating sa atin. Anong gusto mong gawin ko, Pastor? Ngayon pa lang po, magkaroon na tayo ng kaisipan, anong mangyayari pagkatapos? Ano po? Sino po sa inyo nakapag-isip, Pastor, alam po anong mangyayari pagkatapos? O sino nakakaalam, saan pupunta pagkatapos? Kayo po, alam niyo ba saan pupunta pagkatapos? Mamatay. Para natigil na. Ito po yan, mami naman. Bigyan ko po yung example. So, ano po yan? Charger. Okay? For example po, ito ang ating pong buhay. Okay? Example lang po Ito ang buhay ng tao. Ito yung dulo. Pinakaunang bahagi, yung kayo po ay ipinanganak. Okay? At nung dulo pong ito yung inyong kamatayan. Dito sa lupa. Isip na naman na binigyan tayo ng Diyos ng buong bahagi ng ating pong buhay dito sa lupa mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan. Pero pasin niyo po, natapos po ba doon? Tapos na po ba ito? Yung dulo nito? Hindi. May kasunod pa Anong tawag dyan, Pastor? Ang tawag po dyan, eternity. Sa Tagalog, walang hanggan. Kasi ang iniisip lang ng tao, ito at saka ito. Yung paano ako ipapanganak at paano matatapos ang buhay ko sa mundo. Yan po ang iniisip ng tao. Pero hindi niya iniisip may ganito. Hello po? Naisip niyo na po ba yung pupuntahan niyo dito sa walang hanggan? Kasi ito po, walang hanggan po ito eh. Walang katapusan. Walang hanggan. Kumbaga, walang simula, wala ring dulo. Panghabang buhay. Kasi po, ang buhay sa lupa, hindi po panghabang buhay. Ang tawag dito, pansamantala. Kaya nga po, binipasin nyo minaman, lahat ng bagay sa mundo, pansamantala, di po ba?
ang gamit nasisira, ang pagkain napapanis, yung relasyon ninyo, panag-away na kayo, ayaw nyo na sa kanya, over na yan, tapos na rin yan. Ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng bagay dito sa mundo, may simula, may katapusan. Pero yung pagkatapos, yung eternity tinatawag, yun ang walang hanggan. Ang tanong ko po sa inyo, alam nyo kaya saan nyo igugugol yung walang hanggan? O tiyak nyo na po ba saan nyo igugugol yung buhay na walang hanggan? So, hindi ko pa po nga po alam, so kaya ako nakikinig ngayon. Yun po yung gusto ko ituro sa inyo. Kailangan po nating matiyak ito, yung walang hanggan. Kasi given na minamahal, lahat po tayo magtatrabaho. Tama? Lahat tayo magpapamilya. Lahat tayo gagawin ng paraan para makasurvive sa panandaliang buhay dito sa mundo. Pero ang tanong ko po, paano kaya tayo makakasurvive doon sa pangwalang hanggan? Kasi mga minamahal, ngayong oras ay ito, tapatan po tayo, dalawa lang ang pupuntahan ng tao pagkatapos ng kamatayan. Ano po yung pastor? Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos o buhay na walang hanggang kapahamakan doon sa tinatawag na impyerno. Pastor, impyerno, joke-joke lang yan eh. Actually, pastor, napanood ko nga yan eh. May nagsiswimming pa nga sa impyerno, naka-by-day pa nga eh. AI po yun, hindi po yun totoo. Okay? Mga minamahal, ang impyerno po, higit sa inyo pong inaakala. Ang akala ko kasi, no, ako'y bata pa, ang impyerno, panakot ng sa akin ng nanay ko. Pag ayaw ko matulog sa tanghali. Pero nung mapasok ko po ang Biblia, mga minamahal, malinaw po ang sinasabi ng Bible kung anong meron sa lugar ng impyerno. Ang sabi po ng Bible, minamahal, may apoy na hindi namamatay. May uod na hindi namamatay. May pagdanangis ng ngipin, mga minamahal. May paghihirap araw at gabi, magpakailanman. Pastor, hindi man totoo po yan eh. Sige po, mga minamahal, buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Dito po sa aklat po ng pahayag para niyo pong maunawaan ang aking pong ipupunto ngayon pong oras sa ito. Pahayag, Kapitulo 20. Sige po, mga minamahal. Okay? Pahayag 20. Okay? Verse number 14 and verse number 15. Tinan niyo po ang sabi po ng Bible, mga minamahal. Okay? Ang sabi po ng Bible dito, and death and hell were cast into the lake of fire. Ano po nakalagay? This is the second death. Ang alam lang ng tao, isang kamatayan. Tama? Ang alam lang natin, pag namatay tayo, hihiwalay yung ating, yun yung unang kamatayan. Paghiwalay ng katawan at ng kaluluwa. Pastor, hindi ba yung kaluluwa katawan ay isa lang po? Hindi po, mga minamahal. Ito pong katawan, ito yung nakakaramdam. Okay? Ito yung nilinisan ninyo, ito, hinihiluran pag naliligo. Okay? Ito yung pinapataba natin, parang ganito. Okay? Pero alam niyo po, mga minamahal, itong katawang na ito, pag tayo po patay, ililibing po ito. Okay? At pagkatapos ng ilang mga panahon, ito po, mga minamahal, unti-unti maaagdas po ito. At pag naagdas ito, ang sunod na lalabas ito, mga buto na lang. At pagkatapos ng ilang pang mga panahon, yung buto mamawala, magiging abo na lang. Bakit, Pastor? Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, sa alabok, ikay galing, sa alabok, ikaw ay babalik. Ibig sabihin, minamahal, itong physical na ito, hindi ito habang buhay. Maaari ngayon, iniingatan mo yan, pinapaganda mo ang figure. Walang masama doon. Pero uulitin kong sabihin sa iyo, darating ang panahon, lahat yan maaagnas, lahat yan mawawala. Pero yung totoong tayo, yung totoong ikaw, yung nakakaramdam, yung may pakiramdam, yung nakakaunawa, yung may pandinig, yung may pangamoy, yung may panglasa, ang tawag po dyan, kaluluwa, yan po'y walang hanggan. Sa madaling salita, yan po'y immortal. Ibig sabihin, may pupuntahan po yung immortal ding lugar. Hello po? Pastor, ano po gusto ipunto? Kaya nga po, meron po tayong tinatawag na unang kamatayan. Yun yung pagkahiwalay ng iyong kaluluwa sa iyong katawan. At pagkatapos sa ito, humiwalay sa iyong katawan, ang kasunod, walang hanggan. Ngayon, ang tanong, saan mo i-spend? Pastor, gusto ko sa langit. Ang tanong ko, tiyak mo na ba ang langit? Hello po? Hindi, Pastor. Yun po yung gusto ko ituro sa inyo.
Kaya nga po malinaw, hindi po kami nagtuturo ng relihiyon. Ang itinuturo namin paano ang tao makatiyak ng buhay na walang hanggan sa langit. Ikaw, pastor, tiyak mo na ba ang langit? Opo, kasi po hindi dahil sa aking paraan, kundi nakita ko, nabasa ko, nadinig ko, galing sa salita ng Diyos. Kaya po ang Bible, mga minamahal, pinag-aaralan, hindi po yan nilalagay sa istante para po palikabukan. Alam po, ang kailangan po ng tao mabasa ang salita ng Diyos kasi dito po nakapaloob yung paraan ng Diyos, yung dahilan ng Diyos at yung paraan paano po ang tao masigurado niya yung walang hanggan. Kasi pag hindi mo nabasa yan, hindi mo naunawaan yan, delikado yung kasunod mong buhay na walang hanggan. Hello po? Kasi ang sabi ng bayong minamahal, meron pong ikalawang kamatayan. At yung ikalawang kamatayan, ang tawag po ng Bible doon ay walang hanggang paghihirap. Sa madaling salita, impyerno. Langit, lupa, impyerno. Laro natin yan yung mga bata tayo. Pero minamahal, sinasabi ko sa inyo minamahal, hindi na po ito laro. Totoo na po ito. Kailangan maunawaan ng tao, merong langit, merong impyerno, na meron pong walang hanggang kapahamakan, na meron pong walang hanggang buhay kasama ang Panginoon. Kaya po hindi mo alam yung pupuntahan mo, sasabihin ko sa iyo, meron ka nang pupuntahan. Saan, pastor? Walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Paano mo nasabi, pastor? Ang sabi po ng minamahal, sino man ang hindi nakasulat ang kanyang pangalan, verse number 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang tanong, alam mo na kayang nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Hindi pa. Hindi pa nga, pastor eh. Kaya nga po, kailangan po natin pong malaman ito. Kasi pag hindi nasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, patay kang bata ka. Meron tayong ikalawang kamatayan. Pastor, paano bang bakit anong dahilan? Bakit ito pupunta sa ikalawang kamatayan? Pag binasa niyo po yung Revelation 21 verse number 8, malalaman niyo yung dahilan. Sige po, buksan niyo po mga minamahal. Okay? Since tayo po nag-aaral ng Bible, tingnan po natin yung sinasabi ng Biblia. Okay? Revelation 21 verse number 8. Okay? Tingnan niyo po minamahal, baka kasali kayo dyan. Okay? Verse number 8. Andiyan na po kayo. Ano sabi ng Bible? But the fearful. Sa Tagalog, ano po Tagalog ng fearful? Matatakotin. Sino po matatakotin? Grabe, tumapang lahat Okay? Alam niyo po, minaman yung salita matatakotin. Ito yung mga tao, nakikita pala yung nagtuturo ng salita na sumatago na. Uy, si Pastor, tago tayo. Pangalawa, sabi po ng Bible, unbelieving. Mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Okay, ano pa po sabi ng Bible? Murderers. Mamamatay tao. Pastor, di ako pumamatay. Mabait nga ako. Langaw lang at saka pipis ang pinapatay ko. Okay, mga minamahal, sige po, hindi tayo murderers. Pero ang Bible po minamahal nagsasabi, ang sabi ng Panginoon, siya na nag-isip sa kanyang sarili, sa kanyang kaaway, ng hindi maganda, ay nagkasala ng pagpatay. Sino po sa inyo minamahal, hindi pa nakapatay, pero pinapatay niyo yung kaaway niyo sa isip ninyo. Parang umingiti kayo Hello po. Pangalawa, pang-apat, anong laki po dyan? Warmongers, sa Tagalog, mangangalunya. Okay? Ang alam pa natin mangangalunya, yung mga sa palabas. Di ba? Yung may mga third party. Pero alam niyo po, minamahal, binigyang linaw po yung sa aklat na Mateo, ang sabi ng Bible. Sino mang ang lalaki o ang babae na nagkakakita sa isang babae o sa isang lalaki at nagnasa sa kanyang puso na hindi maganda, ay nagkasala ng pangangalunya. Sorcerers, mangkukulam. Paso di po ka mangkukulam, mukha lang. Okay? Idolaters, mapagsamba sa lahat ng Diyos-Diyosan. Pastor, hindi ko mo ginagawa yan. Okay, sige, hindi mo ginagawa lahat yan. Okay, payag na ako. Hindi mo ginagawa yan. Basahin niyo po yung panghuli. And all liars. Ano po Tagalog ng liars? Sige po, sabay-sabay. Ano po Tagalog ng liars? Ano po? Sino po dito? Wala magsisinungaling. Nakapagsinungaling na. Taas kamay. Yung totoo, kunyari pa kayo. Kasi di po kasi sinungaling. Tapat na tayo, minamahal. Lalo ng mga bata pa tayo. Hello po. Ng mga bata pa tayo. May gusto kayong pagkain. Di ba? Kaya hotdog. Di kaya, ano man yung na ninyo? Pritong manok. Kakainin ninyo, nakatago na ninyo. Saan yung manok dito? Hello po. Pastor, piso lang naman yung kinupit ko. Saka di mo alam ni mama Yun na nga Sapat na ang isang kasalanan para tayo po husgahan. Hello po. Tayong tao, pag nagkasala ng piso at ng 1 milyon, magkaiba yun. Tama ba ako? Pag piso, di okay lang, piso lang yun
Pag 1,000,000, hindi, impeachment yan. Magkaiba ang batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, yung nagkasala ng piso at ng 1,000,000, pareho lang sa harapan ng Diyos. Ano punto, Pastor? Lahat po yan ay may pupuntahan. Hello po. Pastor, sa buhay kong ito, baka mga pito pala nagawa kong kasalanan. No matter gaano man kaunti o gaano karami yan, pareho lang yan sa harapan ng Diyos. Ano po sabi ng Bible? Tuloy niyo po ang pagbasa. Verse number 8. Ano po mangyayari daw po sa lahat ng sinungaling? And all I shall what? Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is what? The second death. Ibig sabihin, yung mga pupunta sa ikalawang kamatayan, lahat ng taong nagkasala. Ang tanong, sinong tao ang hindi nagkasala? Pero po ba? Wala naman lahat tayo nagkasala tayo. Okay? Pastor, si Perfecto. Perfecto, pangalan lang niya yun, pero kahit Perfecto, nagkasala pa rin siya. Mga minamahal, tandaan niyo po, walang matuwid sa harapan ng Diyos. Kahit ako po, Pastor, inaamin ko sa harapan ng Diyos, ako rin po yung makasalanan. Kaya po, mga minamahal, ngayong oras sa ito, yun po yung gusto namin ituro sa inyo. Kasi kung hindi pa nga natin tiyak, yung pupuntahan ng ating walang hanggan. Sinasabi ko sa inyo, minamahal, may walang hanggang kapahamakan. At ang sabi ng Bible, ang paraan para tumungo sa walang hanggang kapahamakan, kasalanan, lahat tayo nagkasala. Ibig sabihin, lahat tayo valid, pupunta doon sa walang hanggang kapahamakan. Lahat tayo pupunta doon sa mainit na impyerno. Dito, minamahal, mainit sa tanay pagka mataas ang araw, pero lumalamig po yan pagkagabi na. Pero minamahal, ang sabi ng Bible, ang init ng impyerno kailanman hindi natatapos. Yung bang gusto mong sumigaw, gusto mong makaalis, gusto mong mawala yung kahirapan, pero hindi na mawawala kasi panghabang buhay na. So nakakatakot po. Opo, nakakatakot. Kaya nga po, kinakailangan yung mapakinggan po ito. Kasi pwede pa rin po yung buhay na walang hanggan, hindi sa impyerno mo puntahan. Hello po. Paano, Pastor? Yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo. May tanging paraan pa rin ang Diyos. Hello po. Ulitin ko, hindi paraan ng tao. Kasi maraming mabait, pero marami pa rin masama. Alam po, may mga matalino, pero hindi sapat ang katalinuhan para tumungo sa langit. Marami mapagkawang gawa, pero hindi sapat ang mabuting gawa para tumungo sa langit. Maraming relihiyoso, and actually minamahal ang ating bansa, relihiyosong bansa, pero hindi reliyon ang makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Bakit, Pastor? Isa lang po ang tanging paraan para makatungo sa buhay na walang hanggan. Sino, Pastor? Yung galing sa langit na bumaba para ipahayag sa atin may daan patungo sa langit. Kasi tayong tao, karatuhan na minamahal, wala naman talagang tao nakatungo sa langit. Tama? Kung sa ating sariling kaunawaan. Pero minamahal, ang kagandahan, merong galing sa langit, bumaba dito para ituro sa iyo, pwede mong matiyak ang langit. Sino po yung Pastor? Ito po yung walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na nagkatawang tao na buhay katulad mo at katulad ko, namatay sa krus ng Kalbaryo minamahal, tumigis ang kanyang banal na dugo. Siya po'y Diyos, pero perfectong tao. Hello po. Anong sabi ng minamahal? Wala po siyang ginawang kasalanan. Pero siya po'y napako sa krus. Bakit? Dahil sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng Biblia minamahal, siya po'y nagtigis sa kanyang dugo at ang dugo pong yan ang siyang naghugas ng ating mga kasalanan. Siya po'y namatay, inilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli upang ang sino mang sa kanya'y sasampalataya. Ulitin ko po, sino man, hindi po sapilitan. Hello po. Kaya po kayo narito, hindi ko po kayo pinipilit tanggapin si Jesus. Nasa inyo po desisyon kung tatanggapin niyo si Jesus. Kasi marino po ang sabi ng Bible minamahal, hindi po relihiyon ng paraan para tumungo sa langit. Hindi po si Pastor ang paraan. Hindi ko kayong dalhin sa langit, ang bibigatin niyo. Hello po, isa lang ang makapagdadala sa atin sa langit, si Kristo. Ano gagawin ko, Pastor? Ang sabi ng Bible, kung ikay sasampalataya, sino man ang sa kanya sasampalataya ay hindi mapapahamak. Kundi ano daw? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Marino po mga minamahal, ang buhay na walang hanggan po'y regalo ng Diyos. Sino po nakatanggap na ng regalo? Yung regalo, as in regalo talaga yung pagkain, laruan, bagay, cellphone. Sino po nakatanggap ng regalo? Grabe naman, yung nakatanggap ng regalo, ang bitter naman ng buhay ninyo. Okay. Ito tanong ka mga minamahal, nung kayo po'y binigyan ng regalo, sabi ba sa inyo nung nagbigay, binigyan ko ng regalo, 5,000 yan ha, mga 2 gifts lang, bayaran mo sa akin. Regalo ba yun? Hindi, ang tawag doon, pahulugan. Okay, 5-6 yun. Okay? Pero mga minamahal, malino po ang sabi ng Bible, ang regalo po, kusang loob na ibinigay. Wala kang babayaran, wala kang paghihirapan, wala kang titiisin, tatanggapin mo lang. Hello po? Pastor, ano mo gusto mong ipunto? Ang sabi po ng Bible, Romans 6:23, but the gift of God. Ngunit ang regalo ng Diyos ay ano daw po? Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ibig sabihin pala, pwede itong walang hanggan magkaroon ng kasiguruhan. Pwede pala itong walang hanggan makatungo sa buhay na walang hanggan sa langit. Bakit? Kasi ito iniregalo ng Diyos. Hello po? Uulitin ko, iniregalo po ito ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang gagawin mo lang, tatanggapin mo lang si Jesus. Hello po? Sino tatanggapin? Sinong sasampalatayanan? Mga minamahal, uulitin ko pong sabihin sa inyo, hindi po namin kayo inaaya sa relihiyon. Ang gusto namin magkaroon kayo ng tamang relasyon para masigurado yung buhay na walang hanggan ninyo. Kaya naman sana po bago tayo magtapos ngayong oras sa ito, magkaroon tayo ng pag-aagam-agam, pagbubulay-bulay, pag-iisip sa ating mga sarili. Oo nga no, may lang ang buhay. Hindi ko pa alam pa saan tutungo yung kaluluwa ko. Pero salamat, ipinaalala mo, itinuro mo, gusto ko ngayon matiyak. Alam po? Pastor, gusto ko matiyak, gusto ko matanggap yung buhay na walang hanggan, gusto ko makatiyak ng langit. Paano, Pastor? Ang sabi ng Bible, naku, ipahahayag ng iyong bibig ang Panginoong Jesus. At sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay madiligtas. Sapagkat sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay madiligtas. Ang imbitasyon po para sa lahat. Wala pong pinipili ang Diyos para sa lahat. Ngayon, ang desisyon wala sa akin, nasa iyo. Tatanggapin mo ba o tatanggihan? Sasampalatayanan mo ba o hindi mo sasampalatayanan? The choice is yours. Ang trabaho lang po namin, ituro sa inyo ang daan ng langit. Nasa inyo pa rin po ang desisyon kung tatanggapin niyo si Kristo o hindi. Pero kung tatanggapin mo siya, kaibigan, I tell you, ito ang pangako ng Diyos. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Katiyakan ng pagtungo sa langit. Kaya nawa sana po sa oras sa ito, mga minamahal, salamat po sa inyong pakikinig. Tanggapin nawa sana natin ngayong oras sa ito. Magkaroon tayo ng desisyon. Pastor, gusto ko tanggapin niyo si Jesus. Ulitin ko po, hindi relihiyon, kundi si Jesus. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling nakapagligtas. Tayo pong lahat ay yumuko at tumikit. Tayo po'y manalangin sa oras ito. Sige po, mga minamahal, yuko, pikit po tayo. Wala mo na po titigin sa katabi. Sige po, mga minamahal.